GG, kagigising ko lang. Nakatulog ako. Dapat gagawin ko ito na mas maaga. Pero gawin na natin ngayon. Welcome sa fourth episode ng Basehan ng Bawat Torado, Kung Batas. Yeah, siguro nakita niyo ngayon. Plano ko reviewin yung battle ni Rafian sa ni Charisma. Kung di ako nagkakamali, nandito ako sa event na to pero hindi ko napanood ng live. Nandun ako backstage, kasama ko yung mga ilang bisita ko para sa event. So hindi ko napanood. Aminin ko sa inyo, sa tingin ko first time ko lang makapanood tong dalawang to. O kung napanood ko man dati, siguro hindi ako masyado nag-pay attention. Baka busy ako sa kung ano man. Pero yeah, yun lang. Bago ko simulan, syempre, laging disclaimer. Kung ano man yung tingin ko dito, opinion ko dito tungkol sa battle, tungkol sa material at kung ano pa man na judgment na sabihin ko dito sa video is akin lang yun. Hindi ako nagmamarunong. Kumbaga opinion lang talaga siya. Yun. Ayokong yun lang. Kumbaga ano rin, syempre gusto ko rin as a fan ng battle rap and ng lyricism at ng hip-hop, wala lang. Gusto ko lang siya mas ma-appreciate din imbes na i-criticize o ganun. So, yun. Try ko pa rin maging objective lagi at yun lang. Okay, tangin na, wag na ako dumaldal, no? Let's go. Simulan na natin. Flip Top, Second Sight 11, dito pa rin, TIU Theater, Makati City, Palawan laban na ng gabi. Flip Top mag-iay para sa sarili nyo, lahat ng mga kasama natin dito, ang lahat ng tuloy-tuloy pa rin, naniniwala para sa Flip Top. Shoutout sa lahat ng mga represent collabs, sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta talaga sa liga. Mula noon hanggang ngayon, mula 2010 hanggang 2023 at tuloy-tuloy pa. Ito, Special Picks Battle para sa Process of Illumination 7. Dalawang bagong mukha sa liga. Abangan nyo, dalawang bagong abangan. Sa kanan ko, Baras Rizal, represent para sa inyo lahat. Magigay tayo lahat para kay Rafian. Bayan ng Baras ay bayan kong minamahal ang aking buhay. FRBL at Sunugan. Shirt ba niya? Rough said. It's like, Represent yan. At sa kaliwa naman, Mandaluyong City represent para sa inyo lahat. Magigay tayo lahat para kay Charisma. Sugat nagpamulat na laman ng totoo. Inaral ko at napuyat, di nyo maluloko to. Charisma, MM13, Batang Lebe, binabati. yeah, shout out sa Hype Beat. Yeah, Benji. Lahat ng mga tropa sa Mandaluyong, sa Pulo, Temple Street, Nine Style, Dirty South, mamaya na ako mag-shoutout, Hype Beat. Yeah. Champion nga pala sa FRBL tournament at finalist naman sa Sunugan. Habang si Charisma naman, finalist din sa Pulo Battle League. Shoutout sa kanila. Mas malayo nga pala si Rafian. Dapat nga pala off-cam namin ginagawa to. Pero Rafian, tawag. Sino na? Tignan ang minuto. Second fight 11. Unang banat, pahinga natin. Charisma. Fucking go, man. Yo, check! Okay ba, okay? Let's go, boys. Yo! February 23, nagchat si Sir Enigma. Rafian versus Charisma. Ako'y nagpasalamat ng agaran. Pero sabi ni Enigma, wag ako magpasalamat. Baka ito na rin yung last ko na laban. Kaya ako ay sumulat ng barang may tawanan. Nag-ensayo magdamagan. Para kung ito man yung last battle, talagang ikaw yung tatamaan. Flip top game! Tangino, ano mga bara mong dala? All 3 rounds, laban niya kay Harlem, puro isda lang yung topic. Laban niya kay Saki, all 3 rounds, puro yung banat pang adik. Tapos Sir Enigma, rookie na yan. Bakit mo pinapaboran? Isang topic lang sa kada battle. Ako rookie na Jamurant. Pag dumakdak, asahan nyo, iba't iba yung angle. Pero at least, nasa flip-top na. Palakpakan. Palakpakan nyo na sobra. So, nandito ka na sa flip-top, gusto mong sumikat, makilala, dumami yung suporta. Pero parang naglaro ka lang ng Pilwin, nagkakamali ka tropa. Malabo ka mag-click sa dami kong baon na bomba.
Tangina! Pangalan niya rap yan! Pero sa totoong buhay, siya si Wilson Glifonyo. Hoy, Wilson! Sinabihan ka lang ni Looney at Abra. Sinabihan ka lang ni Looney at Abra. Sinabihan ka lang ni Looney at Abra na magaling, naniwala ka na tangina. Sinabihan lang ni Apex na may potential, pinagkalat niya na sa iba. Anong piling matalo sa finals ng sunugan, Wilson? Ang sakit, di ba? Nagpauto ka sa papuri, Wilson, binobola ka lang nila. Tapos sa akin kakaharap, di mo ko kayang tapatan, di mo ko kayang angatan, magmumukha kang batukan. Kahit ikaw pa yung Wilson, yung skills ko, di mo kayang talbugan. Tangina ngayon tayo ay nasa field, hindi ka makakaporma. Iiwanan ko yung Will, parang Alodia. Tangina kasi siya daw yung greatest of all time. Greatest of all time, gago yung bara mo nagiging joke. Hindi ka magiging dope, ikay magiging broke. Kahit alagaan ka pa ni Kong Wilson, di ka magiging goat. Kahit alagaan ka pa ni Kong Wilson, di ka magiging goat. Pero wag kayo, pag nalalasing to, tangina, sabi niya kay Manda Baliw, ako si Sasuke. Ito dalawang baril, ito ay sharing gun. Ha? Guys, Sasuke, baril, sharing gun. Hanip pa. Yung sharing gun, ginawa mong sharing gun? Grabe ba? Tangina, yung sharing gun, ginawang sharing gun, halatang si Zaki yung trainer niya. Hindi na yung slant rhyme at diagonal, tangina, escalator na. Gago, huwag kayo tumawa. Tangina, galit ka sa mga comedy, di ba? Galit ka sa mga comedy. Bakit? Di mo kayang tanggapin? Ayaw mo sa nagpapatawa, di mo kasi kayang gawin. Ako meron akong bars, wordplay, multi, jokes, talagang nagigets, ganyan ako ka-heavy tol. Ikaw puro bars yung piniflex, di ka naman flexible. Pero tangina, pag may inuman sa kanila, pag nalalasing, nagiging maoy. Si Rap yan, piling gangster. Sa suntukan, siya yung suspect. Huwag kang piling G, Rap, porket nakainom ka ng long neck. G, Rap, long neck, anyway. Ano, pasok ba lahat ng punches? Talagang tatamaan. Alam niyong grabe to. Kasi kahit sabihin pa na Rap yan, smooth yung mga atake ko. Ngayon naglaban na yung Rap yan at Charisma, R, tsaka K. Pero hindi to rich kid, ito'y usapang pagiging godly. Masyado mo yata akong binabata. O sige pare, fight me. Ako yung batang Panginoon, Olgang na may pagkasanti. Ngayong kalaban mo si K, lalabas pagka YG. Flip top game! Ito todo ko na to. Talagang sagasa. Iba ako sa nakalaban mo before. Petsa na yung nagsasabi na ngayong 18, malabo ako magminor. Dahil mo ng balas! Solid. Meron ako ilang lines na, yung ilang reference na naintindihan ko naman na ginamit niyang reference yun kasi hindi ako pamilyar dun sa reference, so sayang, hindi ko na ano yung context masyado at hindi ko na para i-research yun ngayon. Ganun. Pero alam ko lang na parang okay, malamang yun yung ginawa niya. Yun yung, hindi ko na isasama yung sa mga sabihin ko yun, syempre. Pero, yeah. So, round 1 ni Charisma, uh, yung battle, tatamaan, tsaka yung Jamorant, angle, dakdakan. Okay, okay sana, kaso parang ilang beses ko na narinig yung naginamit ang dakdakan na laro. Dakdakan, tsaka battle, parang uh, overused para sa akin yung dalawang salitang yun para laruin. So, laging same naman kung paano mo siya nilalaro halos. Yun. Pero nonetheless, yung pagdagdag mo ng Jamorant sa angle ng dakdakan, yun. Hindi ako props yun. Tapos may konti ka stumble, si Charisma, sayang. Pero sige, bigyan natin ng one. Pagsamahin ko na sa 1 point yung battle, tatamaan, tsaka yung angle dakdakan. So, 1. Tapos, Wilson, bola. Yeah, okay din. Tapos tahi mo pa papunta sa skills. Wilson skills. Hindi ko siya kilala, pero kung paano mo, talbugan, gano'n. So, yeah. Tapos in-extend mo pa yung paglaro ng yung Will Alodia, although nakakatawa lang na ginamit niya yon, pero kumbaga ihati na rin natin siya. Tapos escalator, astig na dinala mo siya papunta doon, parang di lang siya slant and diagonal ata, escalator. Solid na mas malawak yung
paggamit nung yung laro nun. Yung G-Rap, long neck, parang oo, creative, pero ano siya eh, FNP syndrome ginamit. Yan. So, ang kulit lang, pero punto yun. At saka yung 18, di ako magmi-minor. So, okay din. Siksik din yung first round ni Charisma. Tsaka yun nga, parang ngayon ko lang siya napanood. So, hindi ko alam kung na-expect ko sa kanya. Pero, bigyan natin ng 1, 2, 3, 4. Ah, yung Kong Wilson Gold, yun, hindi ko naintindihan pala yun, no? So, 4, 5, 6, 7. Bigyan natin ng 7. So, round 1, si Charisma. Solid. Ngayon, pakinggan natin ang unang round ni Rafian. Yeah! 11 years ko din yung type, experience lang. Flip top game! Arik, alam kong ako'y di mo hate. Pero dahil ba debut ko kaya hinaina mo lang ng piece of cake? Di ko inaasahang makakalabang ko tong feeling charismatic enigma, what a twist of fate. Sa dami ng pwedeng bigyan ng chance, ba't ikaw pa? Maraming magaling sa amin, sana mabigyan din sila. Kung binigyan ka niya ng shot, bibigyan din kita, mag-isip-isip ka. Kung gusto mo ba talaga dito mapasalang, swerteng nakapasok sa flip top, malas na ako agad ang nakalaban, kaya di pa pwede na pangharang. Tumahilig sa skemang baliktaran, tas tingin sa sarili deadly na. Biruin mo na sabi niya sa kalaban niyang call center agent na tawang-tawa sa iyong TL mo kasi LT ka. Tang ina! TL, LT, grabe yun Brad! GL kung simot ang old ito ang bagong palindrome, God yung ganyang kaalaman, bibihira, natututo. Ako di madalas magbaliktaran pero pag binaliktad ko tong karisma baka masira kanyang ulo pero laspag na ganyang stilo. Kaya iiwanan ko na sa pabibo, total hala, tado kang bobo chong. I leave that to you, Charisma, masyado ng common yun. Pinanood ko yung mga laban mong di papanoorin ng merong taste. Sobrang komplikado mag-wordplay, kaya niyang itugma yung place sa second place. Place sa second place ang puta. Tapos pang flip top na yung ganyang basic ang kartada. Kung tutugma mo lang ako ng place at second place na di ka na pumunta, nag-play safe na lang sana. Gantong tugmaan, tas tawag nila sa'yo ginto ng underground. At yun namang in-embrace men. Pinalaki nyo kasi ulo nitong nagtutugma ng place sa second place. Ayan, naging complacent. Ginto ng underground. Ginto ng underground. Laban sa diamond and the rough, mali yan malamang. Huwag niyong ipilit idugtong sa'kin tong gintong mahinang nilalang, nakakatawa lang. Na ito yung finukosa na matchup mo, Arik Bad Trip. Tunay yung peki ka bang gintuchong, makikita natin reaction pag binuhusan ng muriatic acid, brutal. Yung pulso, sobrang cold parts, nakakanginig. Siya yung ginto, pero ako yung gold bars ang ini-spit. Kaya tong ginto, malulugi nga lang sa enkwentro. Ikaw yung gintong nahuhukay ng mga nasa Jessica Soho, mapapatunayang peke ngayong sinusuri na ng mga eksperto. Kaya tong nahukay yung ginto. I don't give a fuck about that shit! Kaya itong nahukay yung ginto, akin na to pag na-lights out. Yung nahukay yung gold mine now, may sasabihin pa sana ako kaso time daw. Solid. Galing, galing ah. Ganun pala mag-rap si Rafian. Yes, sarap, nakakagigil. Yeah, solid. Ngayon, kay Rafian, yung scheme niya sa simula, maganda yung pagkaka-construct nun. Hindi siya yung tamang sobrang punchline nun. Pero battle rap yun. Alam mo yun, parang sa akin, element siya ng battle rap na hindi mo na masyado narinig yung ganong klaseng atake. So, astig na narinig ko sa kanya yun. Sarap na pakaramdam yun ah. So yun, yung scheme sa simula, solid yun. Tapos yung charis masyado ng common yun. Kung paano, wala lang. Kumbaga, yung pagkakalaro niyang yun, trip yun. Play safe, as complacent, malalaman mong peke.
yung ginto kapag binuhusan ng muriatic acid, tas tahi pa rin yun papunta sa pagsinuri ng mga eksperto na kasama yung parang in-involve mo yung crowd eh, di ba? Parang tangina. Binigyan mo ng moral booster yung crowd, tas nagsama ka ng solid na bar. Ang ganda lang na parang combo-combo yun. Tapos syempre, napahype mo nga yung crowd. So, yeah, solid. Props kay Rafian para doon. Tapos gold mine now, tsaka ender pa. Kumbaga ender yung time daw. Trip ko yung mga ganong maliliit na ano eh, na quirk sa battle eh. Para sa iba, hindi siya masyado tinitingnan pero sa akin no, trip ko yung mga konting mga ganun. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Tikit ang laban. So, 8-7 ang first round ko para kay Rafian. Okay, round 2. Bakbakan pala to. Hindi ako handa, kakagising ko lang. Okay, masising na ako ngayon. Sobra solid. Shoutout kay Enigma, tsaka Amp ng Flip Top, at sa mga utol ko sa ang pricing. Miss ko na kayo. Tangina. Sa tingin ko, i-review ko next yung battle ni Sayad tsaka ni Invictus. Kaso, tangina. Aasarin ko kasi si Barry kapag gano'n eh. Pero, sige. Game, round 2, panoorin natin. Yo! Bakit daw ako nandito? Hindi daw ako champion, second place lang. Niloloko mo mga tao. Kahit champion ka sa labas ng flip top, pagdating dito, parehas lang tayo ng ranggo. Tanginan to! Privat pa lang, alam nyo na madaling magambala. Champion ka, tinapat ka sa di-champion, ganun ka kababa. Tangina! Ano naman kung di ako champion? Sir Enigma, masyado akong tinitesting. Kita nyo, sa ribat pa lang pinapatunayan na kung bakit ako deserving. Ano pa sinabi niya? Jessica Soho, tangina, halatang liliyad. Saktong sinabi mo yung Jessica Soho, alam nyo nang may lilipad. Ano pa? Okay na sabi niya, ginto. Tangina, masyado kang mayabang. Tangina, ribat pa lang to, halata mo yung ginto, hindi nangangalawang. Ano pa? Lang. Sige, wag na nga. Pinakinggan ko yung kanta niya. Ang drama ang puta, sabi niya, wala akong ibang hinahangad na papuri, kundi ang papuri ng aking ina. Sad boy. So hindi ka pala pinupuri ng iyong ina. Di tang ina. Anong feeling na pag may battle ka, sumisigaw yung mga tao sa banat mo at rounds? Kaso pag uwi mo sa harap ng bahay nyo, yung nanay mo hindi sa'yo proud. Ouch. Kada battle, rap yan, sigawan yung mga tao. Pagdating sa bahay, rap yan, nugasan mo yung mga plato. Tangina kasi mahiya ka naman, buddy. Puro battle, ayaw magtrabaho. Yung ate mo nasa Saudi, binabattle na rin ng Arabo. Bakit? Totoo naman, di ba? Yung ate mo nasa Saudi, tapos sasabihin mo, dinadaan ko lang sa jokes, kaya sila nadadala. Kaya naging believer. Ikaw nga, kada buwan, asa kay ate sa padala. Sinong asa ngayon sa deliver? Pero at least, nasa flip top na, tapos graduate pa ng education, palakpakan. Utang ina pa, teacher yung get up. Anong project ng mga estudyante mo? 4-bar setup? Tanginan to, bawat estudyante sinusuri ng mabuti. Bawal kang magtaas ng kamay pag sasabihin mo, hindi nakamulti. Sabi niya, sige nga, student, anong ibig sabihin ng pandiwa? Sabi ni Pedro, sir ako na ho, baka hindi mo natanaw. Ang pandiwa po ay nagsasaad ng kilos at galaw. Ang halimbawa po nito ay si Sir Rapian, humigop na sabaw, tangina, 98 sa card. Pero wala, hindi ka naging teacher, graduate ka lang ng education, o di ba ang lupit? Kaya tinapat ni Enigma ng Marso, ito'y graduation para mag-march ka raw ulit. Tanginan to. Ngayon nasa flip top na, pagiging teacher, piniplex neto, nasisira lang image ng mga teacher, tanginan nyo ni Sir Deo. O bakit? Sabihin mo, galing ka sa Nugan, tinalo mo si Akata, yan ang yayabang mo sa amin. Aba, Nico lang tinalo mo, wag ka masyadong mahangin. Tangina, after ng sunugan, nawalan ka na ng karir. Yung flow di naging fluent, ako gumraduate ng engineer, umalis sa pagiging student, nagkapubo endorsement, nakitaan ng improvement, ikaw tinalo mo yung Harlem, di ka naman nagkaroon ng movement. Tangina to, pag may mga laban po, pag yung kalaban niya bumabarat, lagi nang iilang, ayun, parang ganyan, lagi nang gagano.
Hilig mo mang ilang, no? Tanginan to, panoorin nyo lahat ng battle. Puro siya distraction. Para kang serendon sa lahat ng video, ang dami mong reaction. Tapos sasabihin nyo, sumikat, nakilala, nagka-image, yung pangarap na embrace, talaga makakabuo ng image, lagi nagme-make face. Pero ngayon, yung laban mo kay Sakit ang ina, yung round 3 mo, 10 minutes. Pero Enigma, ano to? Dapat pag sa intro, ang pakilala mo ganito, o 10 minutes para kay Rapian, maging ngayon. Pag sinabing 2 minutes lang, 2 minutes lang. Kayo naman yung utak nyo nabali. Kesyo marami daw suntok. Natural, sobra sa oras. Kaya nakakabawi. Pero parang cashier ka lang sa Pure Gold. Itong lagi nyong binabati. Dadami talaga yung punch kung overtime palagi. O sige, rounds mo na. Rounds mo na. Tol, 2 minutes lang. Dapat marunong ka magbilang. Tsaka wag mo ako tinitignan ng ganyan. Di ako marunong mailang. Ano pa yun, ang darag eh. Pero, ang sarap din, ramdam ko yung gutom nila. Tangina, di ako marunong mailang. So, yung second round ni Charisma, bigyan ko ng point yung mga rebat niya. Marami naman siya rebat, although, ang tumatak sa akin talaga na rebuttal yung Kalawang Ginto rebat. Kinakalawang Ginto. So, solid yun. Pero bigyan ko na rin ng isang point lahat na rebat na yun. Ang problema lang doon, parang haba nung round 3 niya dahil sa rebats din. Pero bigay ko na sa kanya. Yung pagiging teacher ni Rafian na anong tinuturo ba o anong exam? 4 barseta, parang gano'n. So, astig na pagkakagamit sa akin yun, pati yung hindi naka-multi, yung sagot ata yun kapag nag-recite. Tapos, fuck, ano ba tong isa? 98? Shit, man. Nakalimutan ko kung ano yung line, pero nilista ko siya. So, sa tingin ko, okay yun. Tapos, para sinisira niyo yung pangalan ng kumbaga, sinisira ni Rafian ang reputasyon ng mga teacher, tangina niyo Sir Deo, kung paano niya tinahi papunta doon. So, ako trip ko yung gano'n. Tapos, abanigo, mahangin. Yeah. Tsaka yun nga, yung ender, di ako marunong mailang, parang, ano yan, pang battle rap yung mga gano'n talaga sa akin. So, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko na 8. Yung second round ni Charisma. Okay, panoorin natin. Kuha niya crowd dahil doon. Mas mahaba yung rounds niya. Yung grupo niyang MM13 sa kalye, katakot kasabay. Sa music video, may mataas na kalibreng hawak ang kamay. Si Charisma, pag yabang na yabang sa dala niyang airsoft gun. Pag tinamaan ka, aray. Yung baril at yung may hawak, parehong mahangin, pero di kayang pumatay. You're not about that life. Tapos pag natutukan ng camera, bigla-biglang gumaga ang sign, para ang tanga ka inutil. Para ang tanga ka inutil. Maangas tignan yung mga gangsta talaga pag siya gumagawa, parang nagkakagibunsin. Bonjing! Bonjing na umaastang gangster! Palibhasa yung hassle, matindi. Tulak to ng S na hindi pwedeng ipagsabi. Pag tinanong mo siya, maganda ba items mo, pre? Sagot nito, lagkitan to. Pwede mo subukan. Iaabot niya ng pasimple, tas ibibigay niya sa'yo, suman! Suman! Tindero to ng suman! Respeto sa Hasselman, pero kung makaastang gangster yan, kala mo droga yung minumove niya, magaling. Bawal kayong dumaan sa hood nila pag may dala kayong kakanin, baka bigla kayong Bawal kayong dumaan sa hood nila, baka pag may dala kayong kakanin, baka bigla kayong ratratin sa Pebrero 9. Yan ang ngalan ng kanyang lugar. Kasi Enigma nagbigay ng 3 linggo para tong taga-Pebrero paghandaan. Parang sakto lang naman. Sapat ang paghahanda sa taga-Pebrero kahit kulang 1 buwan. Kaya tong batang 9, sa sariling balwarte patayin, di na para barilin. Sapat na yung patalim dito sa mid-tier. Tas saksakin ng 9 beses sa liig ng pindeho. Yung patalim iiwanan sa kalsada ng Pebrero para big deal. Na may makitang 29 sa Pebrero kahit na di pa leap year. Baka sabihin nyo, mataas na.
Kaya hindi na pang mid-tier si Ralph Joel. Batang 9, kid from 9-11, ngayon ang second sight, sa'yo pa rin maglalanding mga pasabog ko, pre. Kung tingin nyo kay Ralph Joel Torre, pinag-aral at pinagtapos ng engineering. Tapos ang pangarap mo ay maging kingpin ng arte neto. Ba't mo ko binigyan ng kalabang ininyero? Ang gusto kong makalaban sa flip-top yung arkitekto. Engineer ako. Yan ang laging sigaw sa battles, pero sa kanyang previous matches, wak naman performance. Heavyweight, di na kailangan mag-engineer, sapat ng punches ko pang foreman. Gangster sa internet, fruity sa totoong buhay, putukan to ng long gun. Mula FRBL, kinupkup ni Lonmar. Unang mamamatay sa pamilya, ngayong inampunan ni Enigma tong orphan. Para sa'yo, todo na to, pinatulan lang kita out of boredom, bitch. 2 minutes. Oh. Ito, second round ni solid. Solid ang battle na to. Solid ang balikan. Second round ni Ruffian, yung paggamit niya sa pellet gun. Mahangin pero di nakakapatay. Parang gano'n, astig yun. Tapos, tutulak to, kumbaga, lagkitan. Tapos suman, nakakatawa na, kumbaga, syempre, ni-imagine mo yung eksena. Ito, nilang pang ito. Yun, kakanin sa hood, yung hindi ka pwede magdala ng kakanin sa hood. Kumbaga, syempre, clever yung approach sa akin ng yung ganong klase. Solid yun. Tapos, Pebrero, yung preparasyon, kulang isang buwan. Yung laro nun, solid. Tsaka yun, 29. Hindi ka makakita ng 29 na parang leap year. Ganon, basta yun yung context. Tapos yung call out, maganda yung pagkakagawa. Tsaka yung punches na foreman dahil sa engineering, tsaka sa boxer. Yan, astig yung laro na yun para sa akin. Alam mo, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gusto ko yung round na yun ni Ruffian, pero 7 lang siya kumpara sa 8 ni Charisma. Although mahaba nga yung round ni Charisma, pero yaman na. So parang tig-isa na sila ng round. Okay, round 3. Puta. Nabigla ako. Galing, shoutout sa inyong dalawa, Ruffian sa Charisma. Solid. Pukin ang ina! Yo, round 3. Pukin ang ina! Pebrero, leap year, ang sakit mo sa eardrum. Magnanakaw ka raw kasi binarat na yun ni MZ kay Leap Cram. Alam nyo, kasi talagang ninakaw, hinuhulaan pa ang puta. Tanginan to, mga nagtitinda ako ng suman, masyado mo akong pinoprovoke. Tangina, ikaw lang yung kalaban ko na patitinda ng kalaban pinopromote. Yo, suman, 100 pesos lang, chat nyo ako sa account ko, Ralph Charisma, thank you tol ha. Okay na inan to, gangsain masyado ka nag-aangas. Baka wala kang magawa pag inabangan ka niya sa labas. Yo, sino nakakaalam dito yung FRBL, Floodway Rap Battle League, taas kamay. Champion siya doon. Tinalo niya kasi si Manda Baliw. Pero anong feeling na naunahan ka ni Manda Baliw sa flip-top? Sakit. Ha? Anong pakiramdam mabigo? Yung utak mo baliko. Tinalo mo yung Baliw pero siya yung may karir na matino? Puro jokes lang yung si Manda. Pero pag bars, yung Baliw, wala. Pero dahil sa jokes, andito na si Manda. Sino yung ngayon yung nabaliw? Wala. Tangina si Ruffian, binubu. Si Manda may supporter. Si Manda nakapubo. Si Ruffian, blue corner. Pero magpasalamat ka na lang sa FRBL dahil nandito ka kung wala sila. Bakit hindi? Kumapit ka lang naman sa FRBL, di ba? Kaya natutong makahit. Itong dati lang na flyweight. Yung galawan niya ang cheap, naging sip-sip. Yun yung naisip niya na right way. Dating lubog, biglang nag-click. FRBL, naging skyway. Yung karir niya parang jeep kasi binangon ng floodway. Tapos nung laban niya kay Harlem, puta, pinalo-palo lang sa puwet, di nakapalag. Sabi niyo, walang paluan sa puwet, men. Unprofessional bullshit. Tangina mo, bakla! Tapos sasabihin nyo, ang ganda ng performance sa mga veterano, maitatabi yan. Yung laban mo kay Harlem, pinakamagandang basihan. Parang babaeng tinitira, yung performance hindi batikan, kailangan paluin pa sa puwet para lalong galigan. Utang ina mo, inampas-ampas ka lang ako, hampas ano.
Tangina mo, ito yung eksena ng Tao Gama. Alam yung tataob na to. Hindi ako nagsasabu pero may tutumba ngayong palong-palo ako. Tapos lagi pang sinasabi, dahil ako si Rapian, ako ang alas ng baras kung hindi nyo pa ako kilala. Meron na namang senaryo at may biktima. Ako ang A sa baras kaya bars ko ang matitira. Sheesh! Kada laban, inuulit mo yung tangina ka, tapos tatanungin mo sila kung hindi ka nila kilala. Ako ang alas, ako ang ace. Ang gulo, alas ka na, ace ka pa, pero parang may mali mga repa. Kasi nung pinalo ka sa puwet, kinabahan ka sa eksena. Ito'y PBA, ikaw yung rookie walang kwenta. Paano mo nasabing alas ka, ace, wala kang angas ni Abueva? Tangina, pinalo sa puwet, hindi nakapalag, binagmukhang bata, hindi nakabawi. Sakto nga lang na may alas ka kasi gatas ka pa sa labi. Kasi ako, taga Mandaluyong. Oo, Mandaluyong, kaya saksakin na ng tuluyan. Talaga namang sunod-sunod, saksakin hanggang matuluyan habang kayo ay nanonood. Ito'y kutsilyo ng Mandaluyong, di pa ba kayo nakatutunog? Ngayon nyo tanungin tong taga-Manda kung labas ba o loob? Labas. Di ako joke? Gago, di ako nag-joke! Sinasaksak ko siya, hindi nyo ba naisip? Ito'y Miranda rights, may karapatan ako manahimik. Sarap na sarap siya. Tangina mo, kaya pa yan. Kaya bakit ako matatakot kung taga-sunugan yung nakahain? Kalaban mo taga-Mandaluyong lagi may sinusunog sa amin. Tangina mo! Ano? Taga-Baras? Taga-Baras? Rizaleño? Mas malayo na ang aking napidal. Graduate ng RTU at JRU, matagal ko nang tinapos yung Rizal. Putangina mo, baka sabihin mo puro baras, puro na lang lugar niya, walang ibang banat na maganda. Sinadya ko lang yung tanga para di sila magtanong sa'yo rap kung taga saan ka. Tangina at panglas sino yung judge? Ito judge, kaya gilitan na sa leeg ng sobrang higpit hanggang sa masaktan, tutok sa dibdib, mawawala yung beat, di na makakapalagyan. Itong judge, tinanggalan ko ng boses, ano pang silbi ng mic niyan? Kay Karisma na yung boto kasi di na makakapag-rap yan. Ang kulit din minsan ng paglaro ni Charisma dahil yun nga may FNP syndrome rap yan, alam mo yan. Ang ano lang ang kalye kumbaga. Yeah. So, round 3 niya yung yung rebat ng Promote Suman, nakakatawa yun. Fubu Blue Corner, ang kulit lang na nakikita niya yung ganong angle. Tas yung laro ng binangonan. Yeah. Tas yung dalawang laro niya sa Alaska Ace, Abueva. Basta yung line na yun, solid yun. Tsaka yung Alaska, may gatas ka pa sa labi. Alaska, yun, solid. So, punto sa akin yung dalawang yun. Tsaka yung Mandaluyong scheme. Kumbaga, rap yun. Rap para sa akin. So, yeah, tsaka yung fake joke na Miranda rights para manahimik. Yung ganun. Solid yun. At sanay taga Mandaluyong sanay na may sinusunog, yun. Tsaka yung yun nga, Rafian, solid. So kung bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, round 3 ni Rafian, 9 ay ni Charisma. Tingnan natin round 3 nito ni Rafian. Sarap na pakiramdam, ramdam na ramdam ko yung Pareho tayong talo sa finals last year. Kaso malaki pinagkaiba. Mga tinalo ko, champion ng Batangas, si Harlem at Akata. Mga tinalo mo si Dinaparapanglangan ng Mga tinalo ko, champion ng Batangas, Harlem at Akata. Mga tinalo mo, Dinaparapangalanan, total mga di kilala. Close fight yung laban kay Zaki. Ikaw binadibag ng finals ni Lax Artist, ikaw makakahon iho. Tinalo ka sa championship ng Lax, yung Lax hindi nagkakampiyon dito. Pero paano mananalo? Banata mo ba naman ang ikaw ang mababaon? Tito Sher, binigyan mo kasi ako ng kalabang Lax White, kaya ako siya sinasabon. Wow, bro! Kasi ikaw yung nasa front row. 1 year ago lang yung laban, yung banat pang beginner pa din. Lax White, that's nice. Gangstang may skincare routine. Ano yan? Bago ka gumamit ng blunt force, dapat nahilamos na lahat ng pores. Lakas mang goyo.
Mga ganyang sulat ang dapat pinapasubasta mo kay Bostoyo. Kaya ka siguro nakapasok ka kasabon-sabon, naalala niya sa'yo si Goryo. Pero seryoso, kaya ka ba nakapasok dahil Gago ka. iniisip mo may na-impress? O kaya siya nakapasok dahil sip-sip to sa 3GS? Di ba pangarap mong tawagin kanilang bayaw? Mangmang ito ang isiping gawain. Kung gusto mong tawagin kanilang bayaw, ipaggangbang sariling kapatid. I don't know what the fuck he did. Pero siguro sinupa niya si Tito Shernan, kaya sa flip-top nakalapag na to. Tito Sher, hinihingan kayo ng MC ni Enigma kasi nauubos na yung magagaling sa liga. Tito Sher, ito na ang bag mo. Pero seryoso po, itong galing pulo ay tutulugan. Ang tanging masasabi sa'yo ng tao, dito sa galing sa pulo po, kyutan para sa respeto. Para sa respeto at di daw sa pera na ikipaglaban. Pero wag mong bayaran, wag bigyan ng benepisyo. Total na sanay namang magtrabaho ng pwersahan at walang kabayaran tong taga-pulo iserbisyo porke galing ka sa liga ng sikat na dito. Tingin mo ba apantay na sa akin? Hindi porke taga-puloy makasasabay sa lalim kahit manalangin. Di mo ko kaya. Yung pinadala nyo mga bayawak tas tinapat pa sa buhayang sa battle rap na nalulong. 11 taong sa battle rap na nalulong. 11 taon kong pinangarap na dito makatungtong. Ngayon nandito na. Kulang tong isa mula pulo para ang buntot ko mapaurong. Kung gusto nyo akong mauga, kulang tong isa galing pulong. Kailangan nyo isang pulutong. Dahil kailangan nyo isang pulutong. At nakinig ka sa bulong. Nakulang ka pa sa seminar. Pinatay si Charisma every bar. Senior versus Apex, walang magagawa ang Charisma pag ang kalaban teknikal. Kaya par, ngayon nandito na ako. Sigurado maraming maaaning sa laban. Ako yung matagal na ditong inaabangan, may Charisma ka lang din sa ngalan. Pero sa flip-top, mas malakas ang pagdating ni Raffian. Pinadala ng baras. Yeah, solid. Ngayon, tinitingnan ko pa lang, mas konti yung nailista ko dito kay Raffian. So, yung stumble niya, sayang. Kumbaga, syempre, pag ganito kaganda yung battle, importante rin na mas flawless yung mapanood mo, di ba? So, although hindi naman masama, yung hindi naman malala, pero mas maganda sana yung round ko, wala nun di ba? Pero ang kulit ng mga naisip niya, yung gangster na may skincare routine, tinahi niya papunta sa sabon kay Goryo. Shout out kay Goryo. Yeah, Ilustrado represent yo. Tangina. Abangan nyo, may solo tracks yan. Si Goryo Talas, si Sayad din, may mga ginagawa solo yan. Di nila sinasabi sa inyo, ako na magsasabi sa inyo. Tsaka kalalabas lang ng album ni Moki McFly. Gumawa siya ng drum and bass na album. Spatan nyo na lang sa page nila. Sa page niya, nandun makikita nyo. Ano pa pang mga ano? Ito yung bayaw. Paghanggang mo sariling kapatid, ang kulit lang na kung paano niya inisip yung bayaw, matawag na bayaw. Tas wala, yung rapping mismo ni Raffian, para sa akin, punto yun. Yung format niya, yung pakiramdam mismo ng battle at material niya. Apex Sinyo, walang magagawa ang charisma pag hinarap sa technical. Totoo yun, pero yun nga, mas konti. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang 6 points lang siya sa round 3. So, base dito sa point system na ginawa ko, panalo si Charisma. Pero personally, mas habol ng panlasa ko yung ginagawa ni Raffian. Ano mo yan, astig na merong ganyang atake sa liga. Trip ko manood ng ganyang style. So yeah, more battles to come sana, Raffian. Tapos yun, congrats Charisma sa panalo. Ay, hindi ko alam kung sino panalo, pero yun, sa judging ko, tayo ang round 2 tsaka 3. So yeah, tingnan natin ang judging.
Flip top, second sight, 11. Ruffian versus Charisma. Mag-iayos pang beses para sa debut performance. Yeah. Pareho. Debut pala. Oh, so debut pala nilang. Alam ko narinig ko kanina, hindi ko lang naalala, pero kaya pala hindi ko naalala na parang ko sila sa flip top. So, yeah. Solid the debut. Pucha, debut pala 'yun. Tindi, no? Ah, okay. Okay na okay 'yun. Sana tuloy-tuloy lang at more success sa inyong dalawa. At paangat lang ng paangat. Nakakatuwa. Yeah, ito. Pakinggan natin ang judging. Sobrang solid ng dalawa. Para sa akin, panalo kayong lahat doon. Panalo silang pareho doon. Yeah, yan, may kita mo na lahat ng rounds ni Charisma nasa 3 minutes. Pero yung first 2 rounds, dikit lang yung, so factor siya, pare, kung isipin mo. Pwedeng, di ba, paano mo titimbangin ngayon? Pero, bahala na kayo. Or pwedeng wala namang panalo dahil parehas panalo. Kung ano pa man, basta yun, yung mga notables, quotables, yun lang talaga yun, sinasabi ko. Basta sinusubukan ko lang talaga enjoyin yung battle kaysa sa hanapan ng butas. Mas masarap i-appreciate lang at enjoyin. Yeah. Pakinggan natin. Pero ang boto ng Urado, 4-1, magigay para kay Ruffian. Oh, yeah. Nice. So yun, siguro meron ding, ewan ko kung naging factor sa kanila yung oras. Pero sa live siguro may ibang emosyon na naidadagdag si Ruffian na siguro kulang dito sa screen. Pero pakinggan natin ang judging nila. Yo, gusto ko mag-shoutout para si Charisma, Hidden Gem, kay Pubo, kay Sir Jay sa Pulo, Rap Battle League, kay Kuya Shernan, sa Mantra, kay Papi Sneakers, kay Comia Family, Shell Family, Don't Criticize, Good Buds, Hype Beat, Black Manila, Rap and Ralph, Bloodline, MC Apparel, D-Mec Apparel, Trinity, Floating, Real Squad, Alan Montes, Lancy Place, Enterprise, Mula Pinas, Gigo, Direct, Pamatian, Obedient, Hustlin Bolin, Hydra Collectives, RTU, Real Squad, Hood 1997, Pudo and Friends, Brookie Serena, mga tropa ko dyan sa Ivy Hills, Tatin Pupol, Al Paradise Music, Legit TV, Alcoholic, Paris Kibugan, Joshua Pirater, J Body Essential, at Piki Kayo Labi. Yo, Ruffian, shoutouts nga pala sa 639 Clothing, sa Nocturnal Supremacy. Shoutout sa lahat ng kasama ko, si Juan Vicente, kumakanta ng Tres sa Inuman, si Tacnics, si John Doe, si DR, si Dykes, sino ba? Si Lakenet, yung mga lahat ng tropa, si Ice. Shoutouts din sa Wild Dog, sa Team Exilin, kay Bojo, kay Doc, tsaka kay Otits, pinakamagaling na lalaki. Maraming salamat kay Charisma. Shoutout, Good Buds. Congrats sa inyo dalawa. Tol, thank you. Check. At bago tayo tumuloy sa judges explanations natin, gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga patrons natin sa patreon.com. Lahat ng tulong at suporta nyo mula noon hanggang ngayon nung panahon ng pandemya, at kahit ngayon natapos na yung pandemya, andyan pa rin kayo. Isang pinakamalaking shoutout sa inyong lahat. Isa-isayin natin to. Andyan pa rin mga kasama natin sa iba pa rin pag live tier. Si Tristan Van Exel Cadiz, shoutout sa iyo men. Kay Mark Luteria ng Taguig, kay Donnie Taday, kay Bossy Chug, at kay Attorney Rustico ng Toronto, Canada. Isang malaking shoutout sa inyo pa rin. Kahit kailan PM kayo para i-avail nyo yung tier nyo. At sa Magingay tier naman, nandyan si Kent Martinez, shoutout sa inyo. Kay Ralph Largo, kay J Caps ng Cebu, kay John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, kay Paulo Mendoza, kay Adrian Adora, kay Jans Perez, kay Kevin Belches ng Matalom, Leyte, at kay Richie Aranda. Isang malaking shoutout sa inyo lahat. Salamat sa inyo, yo. Yung recognized here, nandyan si Miss G, shoutouts po ma'am, kay Chad Mateo, kay Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempin, at congrats nga pala Morris Mempin sa bagong panganak na si Bean Mempin, representing Bustos, Bulacan at Chicago, Illinois. Shoutouts kay Yagi Olaguera, Yagi! Show ng Japan, at huling tier natin, yung represent tier, shoutouts kay Carl Sean Araneta, kay Lara Humba, kay Arthur De La Rosa III, kay Mark Jonel, Hermel Baloloy, at Alvin Ortiz. Maraming salamat ulit sa patronage nyo lahat. Yeah. Nahirapan ako mag-decide sa pareho. Parang dikdikan sila ng mga angulo nila at yung mga suntok. Tapos sinusubukan ko i-factor din yung overtime kasi parang sinabi ni Arit nung parang naghahanda sa laban na to.
parang maging strict sa 32 bars or sabihin natin sa 2 minutes. So pareho sila lumagpas doon. So parang nahihirapan din akong gawin siyang factor. Pero sabihin natin sa mga naunang dalawang round, parang mas okay yung mga angulo. Kung paano na, kasi naging parehas yung style nila na parang nagsiksiksikan ng mga punches, ng mga angulo, mga wordplay, mga laro. Ganun parehas yung clash nila. Tapos parang yung dalawang round, nakuha ni Rapian para sa akin yun. Kumbaga, subjective lang. Kasi dikit parang kahit sino manalo. Tapos parang mas okay para sa akin pagkakaano lang, latag lang ng lahat. Tsaka yung pagkaka-setup ng lahat ng mga angulo. Pero round 3, naging factor din siguro kahit medyo nag-overtime sila si Charisma, parang may bigat para sa akin mga naging angulo niya doon. Pareho sila naging naging tactic. Pareho sila nung ginamit ng mga tema or angles. Kaya parang magandang rin yun pagtutugmain mo sa dalawang laban na yun. Pero binigay ko kay Charisma round 3, pero yung naunang dalawang round kay Rufian. Kaya ayun, ganun lang. Pero hindi ko alam kung sino panalo sa video. Pero ayun, okay na laban. Ayun si Inyo, binoto ko ng 1 and 2 si Rafian. Binigay ko yung round 3 kay Charisma. Tingin ko ang naging problema kasi ni Charisma, hindi niya naging advantage yung mas mahaba yung round niya kaysa kay Rafian. Naging disadvantage pa nga. Kasi kumbaga yung kay Rafian, mas siksik yung sa kanya, mas quality yung mga ginagamit niyang reference tsaka yung punto niya. Ang naging problema kay Charisma, mahaba yung rounds niya, kaso makukulangan ako dun sa punchline na ibibigay niya para sa isang setup niya. So, pero yung round 3 binigay ko kay Charisma. Parang para sa akin, yun yung pinakamalakas niya na round, yung round 3. 1 and 2 binigay ko kay Rapian. Binoto ko 1 and 2 si Rapian. Pero napakagandang strategy nun, yung sigurado nga i-angle sa kanya yung haba ng oras. Pero kasi ramdaman naman namin dito sa taas kung sumusobra sila o hindi. Dahil ramdaman ng mga AMC yan. Siya nagkataon na in-angle ni Charisma yun, tapos nag-bounce back sa kanya. Kaya naging magandang laro ng mga goto ni Rapian. Kaya binoto ko, nakalamang siya sa akin, pero props doon sa round ni Charisma na. Ako na yung bias sa bumoto kay Charisma, paliwanag ko lang. Round 1 para sa akin kay Charisma, malinaw yun. Round 2 kay Rapian. Round 3 medyo nahirapan ako. Bale, ang pinagbasihan ko na lang yun. Kasi para sa akin tayo nga, mas nakuha siguro ako ni Charisma dahil doon sa ender niya, yung panapush niya. Mas naisara niya ng maayos. Kaysa kay Rapian na parang nalalakas siya, tapos yung panapush siya parang bilitawan na lang niya. Kaya yun, pero kahit sino naman deserving manalo, kung kasi nga pareho. Kaya gusto ko natin. Yes, Rapian versus Charisma. Sinulat ko talaga parang perfect. Diretso tayo sa round 1. Pinoto ko sa round 1 si Rap. More on real talk, agresibo at mas effective kaysa sa ginawa ni Charisma. Mas magandang starter yung ginawa ni Rapian. Diretso ako sa round 3. Pinoto ko si Charisma. Ang daming pinakitang bago, mas magandang performance. Si Rap, okay naman si Rap. Medyo patay pero nabawi sa huli. Pero si Charisma, sa buong kabuuan ng round 3 niya, pasok na. Dito nagkatalo sa round 2. Si Charisma, all good. Parehas silang overtime. Pero mas overtime si Charisma. Si Rap yan. Rebats, jokes, pasok. Hindi nawawala ang aggression. Ayos. Binoto ko sa round 2. Rap yan. Yeah, shoutout ulit kay Rapian at kay Charisma. Solid na battle, sobrang solid na debut. Alam mong mas gaganda at mas gaganda lang habang tumatagal. Kumbaga, so ang ganda ng simula nyo sa flip top. Solid. Sana lahat ng battles nyo, kumbaga, maging ganyang kasolid at mas solid pa. Yun. So, welcome sa flip top. Okay, astig yan.